Good morning and blessed Sunday sa lahat. And we praise and thank the Lord for the month of April. And ngayon, May na. And looking forward for the journey together with Christ. And may mga natutunan tayo for the past month, how we were able to survive. And salamat sa Panginoon for sustaining us, enabling us, doing things na para sa Kanya. Although some of us walang pasok, walang trabaho, but still the mercy, and grace, and goodness, and faithfulness ng Panginoon ay makikita natin. Well, today's topic is part since nag-usap-usap kami, as I told you last week, na supposedly the topic that we have today is last week. But we continue yung sa giving. But today, our topic is a topic which we have discussed. So, may mga idea dito na nakuha kami sa D-Group na develop and maganda mga bagay para sa atin today. Siguro it's more about pain, anguish, bagay na makikita natin through betrayal. I don't know ilan sa atin dito ang naka-experience ng betrayal. Mga bagay ito na na-include ng Panginoon sa salita niya. That the reason for this is for us to learn about these things so that we will be equipped and be ready. Kasi ito palang mga bagay na ito, mangyayari at mangyayari sa atin until the time na kunan na tayo ng Panginoon. Okay? So, the followers of the Lord Jesus Christ is not only informed but also given things na matutunan natin how to deal with this in a godly way. At tutulungan tayo ng Panginoon. Today's topic is found in Psalm chapter 55, 12, 13, and 14. Ilalan ko na nga POB, the pains of betrayal. Dalawang bagay dito na nakita ko, which salamat sa Panginoon through the Holy Spirit na nakita ko when I go deeper into it. I've shared this to my mga kasama namin sa D-Group na may mga bagay kung minsan na as you go deeper, makita mo talaga. So I thank the Lord for revealing to me things na both sides ba. The person who betrayed and the person how he handled the betrayal in his life. So dalawa. So hindi lang ang tao na na-betray, kung hindi, let's learn also from the person who betrayed. And ano ba ang ibig sabihin nito sa atin today? So Psalm 55, 12 up to 14, is the contents of the king of the heart of King David that he exposed through his anguish and distress at being betrayed by no other than his very, very, very close friend. Hindi ang enemy ang nagbetray kay David. It's not. But someone who is very, very close sa puso niya. That's the thing na nakita ko, that the closer the person na kay David, the deeper the hurt na ano niya, na feel niya. That's why Psalm 55, reading from verse 1 up to the last na verse, ano yan? Pinakita ni David ang laman ng puso niya hindi lang sa atin, kundi sa Panginoon. Well, this Psalm of David is a powerful expression of the pain and confusion that can accompany betrayal. But at the same time, is also an evidence of the faith and trust na makita natin sa kay David. What else? And also on the side of God, that God can bring justice and deliverance
to all those who were betrayed, especially sa mga anak niya. Okay? So, even though David wrestled with feelings of fear, sorrow, at ano pang longing na gusto niya mag-escape. Grabe, gusto ni David mag-escape. Gusto niya punta sa isang lugar na hindi siya accessible. Siguro, sa atin ngayon, na-picture ko na si David. Gusto niya i-off lahat niya na gadget. Para walang communication, walang contact, or wala. Just to find comfort and strength. Comfort and strength sa kanyang relationship sa Panginoon. Nangyari ba ito sa atin? That we want to be alone, we want to go to a place just to be with ourselves. Tapos, just to linger in the presence of God. So, as we ponder with Psalm 55, ito po, I invite you all to join David in his powerful dialogue with God. At tapos, to reflect on the difficulties of human relationships. Di ba? Like the pain of betrayal, at also the answer found in God's faithfulness and deliverance. So we're going to read the passage. Tatlo lang. Verse 12. Sabi ni David, after sa lahat niya na na-express sa Panginoon, 12 na no? If an enemy were insulting me, I could endure it. If a foe were rising against me, I could hide. But it is you, a man like myself, tingnan niyo, my companion, my close friend, verse 14, with whom I once enjoyed sweet fellowship at the house of God as we walk about among the worshipers. May God bless His word. Upright muna tayo. Dear God, Lord in heaven, we come to Thy presence today. We're going to look at the contents of the heart of King David and how he deals with betrayal in his life. Lord, if we are here today having experienced betrayal or even experiencing now, we pray that the Holy Spirit will work in our hearts. Through this topic, through this passage, maybe we can learn from David and from his friend, and even learn how you help them and how you assure David that his ultimate help comes from thee. Fill us, Lord, with the Holy Spirit as we ponder upon your word. Forgive us of our sins, cleanse our heart, so that we may take your word worthy in our heart and our minds. In Jesus' name we pray. Amen. So nakita natin, with 3 verses alone, siguro, kung basahin mo pa ang buong chapter in an easy translation, makapagsabi ka na grabe ang naranasan ni David. As we go along and continue with the idea and the background of the person involved, makapagsabi ka na grabe talaga, no? Grabe pala ito. Ano ba talaga ang cause? Ano ba ang mga factors that ako pwede mag-betray? You, pwede ka mag-betray sa iba? Pwede. May mga bagay dito na tingnan natin na as we go along, pwede natin sabihin, hala, delikado pala yan. I'm having it now. So dapat iset aside pala mga bagay na yan so that I will not be able to, as much as possible, we're going to take away that capacity to betray others. And that's the lesson that we are going to have today. Now, as I've said, David was betrayed by a close friend. Kung gusto natin makita ang kabuuan ng story na ito, it is found in 2 Samuel. Okay? Kasi some of the things that happened in the book of Psalm, nandun siya sa 2 Samuel. So, tingnan mo doon, tingnan mo nga yung story,
makuha mo ang whole idea. David was betrayed by a close friend. Do you have ideas kung sino ang pinaka-close kay David na nag-betray sa kanya? You remember any word? Si David merong general na pangalan si Joab. Si Joab, cousin niya yan. Cousin niya, so family member. Wala. Yung may mga tao si David nung una, yung mga small band of special forces ni David, na ang mga record nito, mga taong isang tao lang, away, nakapatay ng isang araw, 300, using sword, using a spear. Yun, mga malalakas na mga taong ito na yung mga close-in, loyal at guard ni David, wala doon. Sino itong taong ito? Who is this friend that betrayed David? Now, according to the Bible, 2 Samuel 15:31, the name of the person is Ahithophel. Now, David had been told, Ahithophel is among the conspirators with Absalom. Si Absalom, anak ni David, na nagkudita, na gusto ni Absalom kunin ang trono sa kanyang ama na si David. Okay? Kunin niya. Well, sumama itong si Ahithophel sa kay Absalom na gusto nila kunin ang trono, hindi lang ganon, but he would like to kill David also. Okay? So itong friend na ito is identified as Ahithophel, but it's not mentioned in Psalm 55. So meron na tayong person of interest. Okay? Next question. Sino ba itong si Ahithophel? Si Ahithophel is a man that occupies a very, very important position in the kingdom of David. Kasi si Ahithophel, kung tingnan natin siya ngayon, siya po ang presidential advisor. So lahat ng mga bagay na nangyayari sa kingdom, before si David mag-decide kung anong gawin, konsulta siya kay Ahithophel. Si Ahithophel, kung tingnan natin, isang tao na may alam sa mga feelings ni David. Alam niya ang mga weakness ni David. At saka alam niya ano ang mga strong points ni David. Si David, kung nasasaktan, sinasabi niya kay Ahithophel. Kung anong plano niya sa mga tao ng Panginoon, si Ahithophel may alam. In fact, ang sabi kanina sa atin, sabi ni David, oh, kung kalaban lang, I could have hide. But you are very, very close to me. How can I hide? I poured out everything to you, including the secrets that I have in my heart. Alam mo. Alam mo kung ano paborito kong pagkain. Alam mo kung ano paborito kong kulay. Alam mo kung saan ko gusto magbakasyon. Alam mo kung saan ako tatago kung aatake ang ating mga kalaban. How can I hide from you? How can I hide from you? He was an advisor and counselor of King David, and Ahithophel is well known for his advice. Okay? In fact, kung tingnan natin, itong si Absalom, who became like a temporary leader nung lumaya si David at tumakbo si David because of this. In fact, David and Absalom, okay, considered Ahithophel's word as though it had come from God. Take a look at 2 Samuel 16:23. Anong sabi ng Bible? Absalom followed Ahithophel's advice just as his father David had done. Kasi ang pagtingin nila sa mga salita ni Ahithophel is this: for every word Ahithophel spoke seemed as wise as though galing directly from the mouth of God.
kung tingnan natin, si Ahithophel ay merong gift of wisdom. Kanya dyan, imagine this person na may alam sa batas. Isa na, merong alam sa kung ano mga bagay na kailangan ng mga tao. Merong alam sa mga bagay kung ano ang dapat gawin ng isang hari. Yan si Ahithophel. So kung tingnan natin at tanungin, what pained the psalmist or David the most? Ano bang sinasabi ni David na grabe kasakit ito ang ginawa mo? So ano ang rason why it pained him the most? Ang sagot, because it was not someone considered as a foe or enemy who betrayed him. It was a friend, a very close friend. At ipa, may bibigay ako sa inyong idea. Si Ahithophel ay hindi lang friend, hindi lang siya close friend and advisor. Siya po ay member ng isang family. Well, sabi ko, Lord, grabe no. Ito palang bagay na ito, hindi ka magtaka kung may isang friend na mag-betray sa'yo, even close friend, not even a family member na mag-betray. Kaya nga may nagsabi, ito sabi nila, none are such real enemies as false friends. Kamusta naman mga friends natin? How many real friends talaga nandyan sa ating mga friends? Sa ating social media. When I think about this, minsan kinakabahan ako. Talaga totoo na. Sabi ito naman kasi minsan nag-i-inject ng mind sa atin ba na sabihin na mag-ingat ka sa mga friends mo minsan dyan sa social media. Yung iba dyan, CCTV lang yun. Tumitingin lang sa mga activity mo at siguro later on gagamitin sa'yo na ano. Jokingly, my friend, isang pastor, I don't know if he's listening right now. Minsan magpapadala lang siya ng picture ko ba na siguro inedit niya sa isang activity natin na pagbukas ko ng messenger ko, ako man to. You know, minsan di ba, i-edit ang picture mo tapos ipapadala sa iyo na nakaupo ka or something, hindi mo maalala pero ikaw yun. May surprise ka din, di ba? Well, isang bagay ba na realize ito? If we are discredited by those who have been intimate with us and trusted by us, it cuts us to the core. It cuts us to the core. Especially those na mga intimate sa atin, na mga friend. No? Itong mga tao na pinagkatiwalaan natin sa ating mga personal or private na mga bagay. It really hurts us to the core. Si Ahithophel is very, very acquainted with David's peculiar weaknesses. That he knew where to touch the most damaging sa kay David. Isa sa mga bagay ba na naisip ko, pwedeng sabihin kay Absalom, alam ko kung saan mo i-touch si papa mo na kung saan siya na masasaktan talaga. When I was looking at this and studying, I came up with a book na nakita ko na binibenta, The Spirit of Ahithophel. Grabe ang pag-ano niya ba? Nakita niya, ginamit niya ang Psalm 55, he broke it down, and then kinunan niya ang mga bagay na ito pala, dapat natin iset aside itong Spirit of Ahithophel. Very, very dangerous siya. Ang gandang book na yan.
Siguro sa Taibat is mga 300 kung i-ano mo. Sa Kindle mo bilhin. Listen to this. Someone has said, we can find a hiding place from open enemies, but who can escape from those intimate with us? Siyempre, ang natural feeling, kung ang pinaka-close sa'yo, mag-betray sa'yo, grabe ang kaba dyan. Hala, hindi makatulog si David. Sa pag-iisip na ang very close friend niya, yun na ang advisor ng kanyang anak na kukuha ng trono. Ano kaya ang sinabi niya? Ano kaya ang gagamitin niya laban sa akin sa mga tao? In the Bible, nakita natin how Absalom took the hearts of the people away from David. Alam mo anong ginawa ni Absalom? Doon siya nag-standby sa gate. Kasi ang gate ng city, walled city, doon nagpuposisyon ang mga tao or ang mga government or sa may mga supposedly ang king pwede doon mag-upo. Doon siya uupo kasi mag-a-address siya sa lahat ng mga complaint ng mga tao. Araw-araw doon siya uupo at mag-a-advise. Ang ginawa ni Absalom, doon siya umupo sa gate. Supposedly hindi niya gawin yan. Siya ang nagbigay ng mga advices sa mga tao. Anong sabi niya sa mga tao? Kita nyo? Supposedly, yung hari nyo dito yan pero wala siya. Ako na lang. And he hugged those people na nagpapakita siya. Parang, grabe ka politiko to si Si Absalom, kugos-kugos ng bata. Ganon. Anong kailangan nyo dyan? Tubig? Water pump? Bigyan ko kayo. Walang problema. Halika dito ba, anak? So, ang sabi ng Bible, He stole the hearts of the people. Na pwede natin makita ngayon yan sa atin. He stole the hearts of the people by giving them promises and everything. Later on, alam ko, si Ahithophel Let's go to the topic. Bakit si Ahithophel nagbetray kay David? That's a big question. Why? Sa Psalm 55, wala. Even sa 2 Samuel 15, medyo hindi klaro. But when you trace a little deeper, makikita mo ang rason. Okay? Now, let's continue. Listen to this. People does not just get up and become traitors or rebel overnight. You believe that? People don't just wake up one day and they are rebels or traitors overnight. There are fundamental reasons why some of these things happen. At tingnan natin. Okay? Now, deep down in the hearts of these people who betray other people, makikita mo una ang envy. Envy. Ba, mataas ang sahod niyo sa akin? Ganda ng mga niyo. Bago naman ng niya, You watch out for those things. Watch out for those things. Kung nag-i-entertain tayo ng mga bagay na yan, oops, delikado Do iba ang pagtingin ko sa mga bagay niya Delikado yan. What else? Jealousy. Pwede mo palang mabetray ang tao through jealousy. Pwede. What else? Anger. Bitterness. But as in the case today, merong isang bagay that stood out na medyo malaki. And that is unforgiveness. Kung hindi mo ma-forgive ang isang tao, pwede mo siya mabitray. Darating ang araw, pwede mo siya mabitray. And you can be called a betrayer. What else? Greed. Yan ang mga bagay na sa puso na ma-identify as factors that you and I can become a betrayer
for someone. Okay? So, what could have motivated Ahithophel enough na mag-join siya sa kay Absalom na gusto niya kunin ang trono ng kanyang best friend? Ano? Yan ang isang bagay na gusto natin tingnan. Here it is. Sa aking pag-trace at sa pagtingin-tingin, sa pag-study ko, there is one possible traceable clue that stood out. The reason why Ahithophel betrayed David. Listen to this. Nakapagsabi ko, ganun pala. Okay. Alam nyo, si Ahithophel was the grandfather of Bathsheba. Sino si Bathsheba? Di ba yun ang babae na nakita ni David na nililigo? Na nakakumit si David ng adultery, tapos yung husband niya ay sundalo? Ito. Bathsheba, whom King David committed adultery with and then arranged with his cousin General Joab na ilagay si Uriah na husband ni Bathsheba on the front line so that Uriah could be killed. That is the conspiracy behind it. Ito na. Bakit naging grandfather ni Bathsheba si Ahithophel? Kasi si Ahithophel may anak na ang pangalan si Eliam. Na si Eliam, yan ang tatay ni Bathsheba. Here's the thing. May galit pala siya kay David because of what David did to the family, to disgrace the family, and for the murder of his grandson Uriah. All the time, they go to the temple to worship. Every time that David shared secrets with him, and David asked advices from him, nandun lang, okay pa. In fact, when you look at the side of David, why he put Ahithophel as a advisor, siguro si David nakakita ang mga bagay din na meron din akong nagawang kasalanan. Then I'm going, bawiin ko yan and put Ahithophel as my advisor. Diba? On both sides. Pero may isang bagay na makita at ma-identify natin through the help of the Holy Spirit that Ahithophel harbored that unforgiving spirit sa loob ng puso niya, that when he had a chance, yung kay Absalom, he took it right away. Nabi, no? This is one possible reason or secrets that Ahithophel had to betray King David. He was deeply hurt by David's acts against his family, coupled with the murder of his son-in-law. He found Absalom's rebellion as an opportunity to take revenge on David. So in other words, he was holding grudge against David. And he had this unforgiving heart. Take a look at this. Ano mangyari sa unforgiving heart? Unforgiving means unwilling or unable to forgive someone who has done something wrong or hurtful. Ang salita ng Panginoon nagsasabi sa atin na baka meron tayo niyan. Don't be surprised that later on, magpa-pop up lang. Magpa-pop up lang. Something that we need to set aside. Delikado pala tong. Delikado pala siya. Holding a grudge or being unforgiving comes from anger, from bitterness, and hatred. When we do not eliminate these elements that make us unforgiving, ano mangyayari? We will become like Ahithophel. Okay. That's the past. Okay? Picture. My next question. Maybe you have an idea, but I'm going to ask this question. Why do friends betray us?
Baka ang sagot, kaya ikaw ang una nag-betray. Yun din, na-betray ka. Nakarma ka, sabi ng iba. Kasi ikaw din nag-una eh. Oh, ganon. Why? We also have this question sa aming D group. Why do friends betray us? If you look at this story, ang binibigay niya sa inyo na connection is of what Judas did to Jesus Christ. Kasi ang sabi ng ibang mga scholars, ang nangyari kay David is a picture of what will happen to the Son of Man, which is Jesus Christ, betrayed by Judas. Yung pinaka-malapit nga eh, no? So, tinitingnan lang. So, ang tanong, why do friends betray us? Ang una, rason, when I take a look at this, or baka may iba pa sa inyo dyan, na meron. The first one that's stand out is selfishness, aka personal agenda. Pero sabi sa atin ng Bible, ganun, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. That's why the Bible is maganda na nire-remind tayo palagi. In humility, value others above yourselves. Not looking to your interest only, but each of you to the interest of others. Pag pumasok na ang sarili na natin ang pinakamalaki compared to others, papasok ang selfishness. Pwede natin i-betray ang isang close friend, na kaibigan, na sama-sama kayo hanggang elementary, high school, college, hanggang nagtrabaho kayo. But when selfishness comes, selfishness has no age limit. Wala age limit. Anytime. Ikalawang rason, why do friends betray us? Jealousy or envy. Aba, noong una pa kami sasama, close friend kami, hindi naman siya ganito. Ngayon naman, social na siya. Bagay na, Allah, hindi na siya. James 3:16, for where you have envy and selfish ambition, connected din kanina sa Philippians, selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Ang jealousy or envy ang sisira sa grupo, sisira sa organisasyon, sisira sa family, at pwede din magsira sa body of Christ. Yan palagi siya. Envy. Alam niyo, si Satan cannot read our minds, but he can read actions. Yan ang, he can read how you look and how you envy or how jealous you are sa mga kapatid natin. Totoo yan. He can. Yan ang mind niya eh. Only God can read our mind, but Satan can read our actions and our tendencies. Pwede niya. Ano pa ang isang bagay that we can betray our friends? External influences, aka bad influences. The other day I was talking to Kosh. We were talking about life on the way to the train. Talking about kinds of friends. And ito. So I also shared to her kung ano mga friends ba na na-experience natin nung una nung high school, nung college. Yung mga tendencies ng friends natin. Sabi ko sa kanya, nung high school kami, mayroon din kami mga friends na ganito sila. Mga mababait, mga God-fearing na kasi yung sa amin, kami, sa Christian school, mga mabait na mga bata, mga classmates ko. But when they went to college, nag-iba na. Siguro nalayo na rin sa parents, nalayo na rin sa church, nag-iba na ang kasi the external influences. Sometimes parang hindi ka magawa niya yan. Ganun ba? We do. Siguro lahat sa atin naka-experience
During the time na malayo tayo sa ating parents, malayo tayo sa church, na ang mga external influences nagka-contribute din sa atin. Siguro naka-contribute din sila na instead of 4-year course, naging 5 or naging 6. Na-extend yung ano natin. No? So, ang mga tuition na binibigay ng parents natin sa atin, medyo na-stretch. No? Instead na isang kalabaw lang ang ibenta, naging 2 ang kalabaw, pati araro na benta lahat. Just for that. Bad influences. External influences. My son, if sinful men entice you, anong sabi ni Solomon? Do not give in to them. Isang bagay ba sa atin dito na ma-prevent ito? We have each other, brothers and sisters in the Lord. We can ask advices. We can ask idea. We can ask sa mga bagay na dapat. Don't just pretend that you know it all. Kasi may mga bagay kung minsan na hindi pa natin alam at may mga tao din mga marunong na gusto lang talaga mag-influence sa atin sa hindi mabuti. Fight for the truth. Stand for the truth, and God will enable and bless you. Ano pa ang rason? Ika-4, that friends will betray us. Personal issues. Ito, delikado to. Insecurities. Insecurities, pwede. Okay? Be careful with people who have insecurity issues. Anong sabi ng Bible? As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Okay? So kung ang influence mo at tao na nilalapitan mo may takot sa Panginoon, then malamang ma-influence ka na matakot ka rin sa Panginoon. Okay? Or tell me who your friends are, and I will tell you who they are. Okay? Next. Ito pa, kung ang kaibigan natin at mga tao mayroong past hurts or resentment sa buhay. Ay mga bad experience before. Ephesians 4:26-27. In your anger, do not sin. You can be angry but don't sin. Being angry is not sinful. Na? Galit, hindi kasalanan yan. Kung anong gagawin mo, galit ka, yan ang, pag nagalit ka at yung TV mo ay basag na, kasalanan na yan. Okay? Kung nagalit ka na ano pa, cabinet or whatever. Si Jesus got angry, di ba? Did he commit sin? No, did not. Do not let the sun go down while you are still angry. Ang iniibig sabihin nito, as much as possible, settle it. Okay? Ang anger mo, pag nakita ng kalaban, ng demonyo, pwede niya take advantage yan kung ano-ano pa mga resulta. Ito, do not give the devil a foothold. Anger can be a foothold of the devil. Maging foothold ng devil na pwede niyang gamitin as a tool na masira ka. Okay? O kung hindi ka masira, makasira ka. At masira ang buhay ng iba. Okay? Next. Manipulation or coercion. Proverbs 12:26. Ang ganda The righteous, mga anak ng Panginoon, choose their friends carefully. Tingnan niyo ang way of the wicked. It leads them astray. Kamusta ang mga choices of friends natin? Are those friends leading us closer to the Lord or palayo sa Panginoon? Ngayon natin. Why pwede natin i-check ang sarili natin kung ang desire natin sa klaseng mga tao na gusto natin i-friend. Totoo yan. Magre-reveal kung ano din ang loob ng ano natin. Tingnan nyo ang friends na pinipili natin. Sino ba sila? No, of course, hindi tayo una-una ng mga requirements sa friends mo. Dapat may kaya. Kailangan rich. Okay? Pwede rin. Kung rich man siya at natakot at nakakilala sa Panginoon, anak ng Panginoon, hindi doble, di ba? Okay.
So ano ba talaga ang una-una mong criteria for choose? Now, look at this. We have the power to choose our friends. And God is giving us wisdom to choose our friends. But what kind of friends are we? Pwede. Kasi kung ang friends mo ay hindi naman natakot sa Panginoon, they can manipulate or they can coerce you into doing things that is not pleasing to God. Na pwede mong, now, ang nakita ko ba, kung i-influence ka ng mga friends mo na hindi nakakilala sa Panginoon, ay hindi ka magtaka that even your parents you can betray. Hindi ka magtataka that even your children or whatever, family man, na pwede mo silang i-betray. Kasi ang influence nila pa. Okay? Choose those friends who will coerce or compel you to be nearer to Christ, not far from Christ. And then ang 7. 7 lang napili ko. Why do friends betray us? Merong moral and spiritual weakness. Okay? Kung ang isang Christian yung spirituality niya at ang morality niya ay weak compare sa salita ng Panginoon, may tendency yan na sa iyo, na mag-betray. Tingnan niyo ang verse. Galatians 5:16, 17. So I say, walk by the Spirit. Be enabled by the Spirit. Walk hand in hand with the Spirit daily, so that you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, lusteth against the Spirit, okay? And the Spirit contrary to the flesh. Wala talaga yan palagi ang Spirit at saka they are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. So alam na natin kung saan tayo papanig na blessing ang makuha natin. Saan tayo papanig? Siyempre, sa Spirit. Okay? So, kung hindi tayo palagi walk by the Spirit, then our moral and spiritual life will, pababa ng pababa. Now, sa lahat at sa 7 na nakita natin, the factors why friends betray us or why people betray us, sa ating pagtingin, makita natin ang mga human behavior ba na nakakontribute or makakontribute sa pag-intindi natin why friends may betray each other. Tingnan nyo ito, moral, manipulation, meron siyang past hurts or resentments, meron siyang personal issues, meron siyang hindi magandang influence, may jealousy or envy, selfishness. Nakita ko dito ba? Since we can identify through the help of the Holy Spirit these things, ang ibig sabihin nito, kung meron ka man, at if you are harboring these things, pray to God, Lord, kunin mo itong mga bagay na ito. Meron kang selfishness, meron kang jealousy, meron kang bad influence, may mga personal issues ka na nung una, may mga insecurities tayo. Of course, sino ba naman sa atin walang insecurities? Pray to God that, Lord, enable me to... Nung una, magagalit ka pag sinabi na, Uy, itim ka. Oh, itim. Tapos magagalit ka, totoo naman. Di ba? Tapos oh, it's a face that only a mother could love. At least mayroon pang isa na naglalove. Di ba? I mean, there are things before. May mga bagay nung una na hindi pa tayo na hindi natin matanggap. Hindi natin matanggap. Nasasaktan tayo whenever we hear those things. Yun ang mga bagay na nag-contribute sa ating insecurities sa ating buhay. So kung meron man tayo na as we grow older, not only sa ating physical but spiritual life, then we can commit it all to the Lord. That, Lord, tulungan mo ako, Lord. Kasi mga bagay pala ito, malaking bagay ito na that will contribute for me that I can betray those who are near sa akin. Ito mga bagay. Okay? Next. Sa ating application.
Why would we go sa ating application? Kasi nagpunta ako sa ating application, kasi may nakita ako ba na bagay na which we did not see sa aming D group when we were discussing this. There are two sides that we can learn from. Okay? Two sides. Una kay David. Now, what can we learn from David? How to manage betrayal. Next, we can also learn from Ahithophel. Now, what are the lessons from Ahithophel? You know, si Ahithophel is teaching us how we can avoid being a betrayer. See? Dalawang bagay. So, let's go to David, ating application. How to manage betrayal. If you are a person victimized by a betrayal sa buhay mo, let's take a look kung ano ang nakita natin kay David. What did David do? In fact, when you look at what David do, this is also what Jesus Christ did when he was betrayed by one of his disciples, na si Judas. Okay? Now, as we look at life of David and lessons of what he did, let's also look at this whole chapter ng Psalm 55 kay nandyan ang rason kung anong nagawa ni David. Okay? Number one, what did David do? How to manage betrayal? Prayer. Tingnan niyo ang verse. Psalm 55, 1 and 2. Listen to my prayer, O God. Do not ignore my plea. Hear me and answer me. What does it mean? It means that David poured out his heart to God in prayer. At lahat ng mga feelings sa loob ng puso niya, like fear, like anguish, like distress, hinanap niya talaga una-una ang attention ng Panginoon as he cries out for help. Ang gandang ginawa ni David ba? Because una-una si David, alam niya na ang nangyari sa kanya through Ahithophel, nakita ng Diyos. Nakita ng Diyos kung ano ang ginawa ni Ahithophel sa kanya. And of course, God was watching and waiting David what David is going to do. Alam niyo sa nangyari sa kay David, God was glorified at first. Bakit nag-glorified ang Panginoon? When David recognized that it is God whom he is going to go to first. Listen to my prayer, O God. Ang question ko dito ba, kung may mangyari sa atin na mga pains, anguish, distress na ma-experience natin sa ibang tao, the question, whose attention do we seek first? When we are in distress and in anguish, kaninong attention? Si Kapitan? Kaninong attention? Here's one observation na nakita ko. Di ba tayo ang mga bata ba natin? Kung papaluin or masaktan or like bangga or basta everything sakit at anong lumalabas sa bunganga ng bata? Nanay! Mama! Bakit ganun? No? Hindi, minsan lang ang papa. Mama! Nanay! Tabang! Bakit ganun? Whose attention do we seek first? Especially when we are hit by anguish, by distress, and by so much pain. Si David, ang Panginoon. Another verse I give you. David pa rin ang author. Psalm 55. Or, yes, listen to my prayer. And, ikalawa na. Now, the next thing, what David did. Una, nag-pray si David. And I think, sa atin ba, na nakita ko rin, totoo, iba ang resulta ng kung mauna natin ang Panginoon in prayer.
It will provide peace and provide things na kung ano ang gagawin natin. Totoo yan. I don't know, maybe some of you experience that. And for those na wala, yan dapat sana ang una natin gawin. Kung may mga bagay na hindi natin ini-expect na makita mo, may mga aksidente, or may mga revelation, or may mga anong bagay, anong gawin natin? Mag-pray. Upo muna at mag-pray. Mag-pray. When I heard that tatay died, ang una-una, I know he's going to die. Nasabi ko na yan sa inyo. Gabi pa lang, sabi ko, bukas wala na to sa tatay. I talked to him and then umaga, sabi ko, Lord, patulog mo lang ako, Lord. That's all I want kasi I'm going to preach the next day. Lord, I know, sa mind ko mapatay na siya. So when I heard in the morning na umiiyak sila ni Ede, ganon, tawag. Sabi ko, tatay, wala na? Sabi niya, oo. Okay. I prayed mo, Lord, please give me peace. Give me peace lang. I know the night before God has given me peace kasi matutulog. Sabi ko, Lord, ang may hinihingi lang naman ako, Lord. I know I'm not praying anymore to tatay to be healed. Lord, ang hinihingi ko lang, patulugin mo lang ako, Lord, kaya ma-preach pa ako tomorrow. And God answered. The next thing that David did, flee to the Lord. Look at verse 6. Oh, that I had the wings of a dove. I would fly away and be at rest. David, nag-express siya ng desire niya to escape from the betrayal and the turmoil it cost him. That's why nung nakita at alam ni David, di ba may report kanina, King David, mahal na hari, si Ahithophel sided with Absalom. Anong sabi ni David? Kung basahin nyo, okay, everybody, let's pack up and we will go. Alis tayo dito. Yan ang ginawa ni David. To escape from the betrayal and turmoil na nag-cause. He longs for peace and wishes he could fly away to a place of refuge. Diba, totoo naman, no? Kung ma-down ka talaga, you're wishing for a place na ikaw lang. Wishing for a place na walang... Take a look at another Psalm 11, na si David din ang nagsulat nito. Ito, In the Lord I take refuge. How then can you say to me, flee like a bird to your mountain? Naalaala ko when I was looking at this, itong hymn natin ba, no? The Rock of Ages. Rock of Ages, cleft for me. Because the author was thinking that God is our rock. Jesus Christ is our rock. That He can take refuge from the storms of life. Si David, alam niya, ang una-una niyang puntahan at una-una niyang gawin when pains, hurts, and distress mangyari sa buhay niya. David has already set and made up his mind that it is the Lord whom he can find peace and safety, and that he is the most or the first one that he will go to in times of trouble. Ang tanong ko, have you already made a decision sa buhay mo that whatever will happen, Diyos ang una-una mong puntahan? Una-una mong puntahan, Diyos. Yung iba, una-una puntahan, butilya. Ang una-unang puntahan ay isang lugar na sabi nila, para lang makalimutan ko ang problema. Pero the next day, nandyan pa rin. Well, sana itong mag-teach din sa atin through the example of David to made up our mind now and to make a commitment that the first thing we will do is to run to God whenever problems like this will hit us.
Number 3, what did he do? Trust in God's justice. Verse 23 of 55. But as for me, I trust in you. Ano man ang ginawa ni Ahithophel, iko-commit ko na lang yan sa iyo, Panginoon. God's justice will come. Sabi ng iba, justice delayed is justice denied. Walang delay sa Panginoon. When God will exercise justice, walang delay. It is on its perfect timing. Time will come that justice sa ginawa ni Ahithophel will come. Kung kay David pa, ang Diyos na bahala sa kanya. Okay? Despite the betrayal, David's trust in God's justice was firm. And he believed that God will ultimately vindicate him. And according to the story, God did. God did vindicate David. He acknowledged God's sovereignty and righteousness. Tingnan nyo. But as for me, I trust in you. Hindi mo makita si David that questioned God sa nangyari sa buhay niya. Pwede niyang questionin, Lord, di ba ako ang nilagay mo dito na maghari? Bakit inalaw mo itong tao na pinaka-close sa akin, na mag-traidor sa akin? David did not do that. Hindi niya ginawa niyan. Sabi ni David, Lord, I trust. Alam nyo, kung si David nag-decide na lalabanan si Absalom at si Ahithophel, ubos sila lahat. Because the men of David were more capable than these people of Absalom and Ahithophel. Mga warriors yun. Mga elite warriors. You just read the people who surrounded David even during the time na hinahabol siya ni King Saul. These are the small bands of warriors na nakapaligid sa kanya. Sabi ko, kung nag-decide si David na labanin si Absalom, wala. In fact, si Joab na kanyang cousin, na kanyang general, my lord, sabi niya, laban tayo? David, wala. Wala si David. Wala. What else? Faith in God's deliverance. Look at verse 23. But you, God, the same chapter, no? Will bring down the wicked into the pit of decay. The bloodthirsty and deceitful will not live out half their days. But as for me, I trust in you. Ang Panginoon ang magdi-deliver sa akin. Have you, nakagawa na ba tayo nito na when someone betrayed us and did something, napakagsabi ba tayo, ano yan sa Tagalog? Paatubay natin sa Panginoon? I don't know the word. No? Na-commit ba natin sa Panginoon na, Lord, ipasayo ko na to. I cannot explain that in Tagalog. Sige lang. David expresses confidence that God will deliver him from his enemies in the turmoil they have caused. You know, ang isang bagay na si David ay kampante siya at talagang, you know, this is the thing na nakita ko kay David. David was so assured that God will deliver him. Alam niyo kung bakit? Because si David sumusunod at malapit sa Diyos. That's why kampante siya. Kakampihan ako ng Diyos. And it's ironic to say na kakampihan ka ng Panginoon kung ang ginawa mo ay hindi maganda. Kakampihan ka ng Panginoon kung malayo ka sa Panginoon. Now, let's be real. Si David was assured of God's protection upon him. Kaya si David, Lord, hindi naman ako malayo. Palapit naman ako. Kampante siya that God will deliver him. That God will deliver him. Ang isang bagay ba na makita natin dito ng mga lessons sa kay David? Faith in God's deliverance. Trust in God's justice. Ano pa?
taking refuge sa Panginoon, flying to the Lord and praying. Yun yung isang bagay na nakita ko dito. Bakit ito nagresulta sa buhay ni David? I might borrow this word na narinig ko last time sa isang preaching, because David has a high view of God. Mataas ang pagtingin ni David sa Panginoon. And everything that happened to him, una-una niya nakita ang Diyos. Sa betrayal ni Ahithophel, una-una niya nakita niya ang Diyos. At una-una niya nakita na ang solusyon galing din sa Diyos. Ang magandang bagay na learn natin sa kay David. How to manage betrayal sa ating buhay. Now, let's go to Ahithophel. Kaya sabi ko dalawa. How can we avoid being a betrayer? Sabi natin, kung mga bagay na yan, anger, bitterness, unforgiveness, jealousy, if those things will linger in our hearts, malaking chance that you and I can become a betrayer of someone. So anong makita natin dito na lesson from Ahithophel? How to avoid being a betrayer. Now ito, tingnan natin sa Bible, kasi ang Bible nagpo-provide ng ibang principles and teachings how to avoid betraying a friend. Sandali lang. Baka mong tanong ka nga, Pastor, na-betray ko yung friend ko. Okay, anong gagawin ko? Makinig ka muna. Number 1, how to avoid being a betrayer? Love and respect. Ang isang bagay na linalagyan ni Jesus Christ ng emphasis sa loob, love one another. Malakas pala yung love. No? Malakas talaga itong love. Love and respect. In fact, Jesus taught the golden rule. So in everything, do to others what you would have them to do to you. Translated, kung hindi mo gustong sapakin, huwag kang manapak ng ibang tao. Akin-akin lang yan. But that's the idea. That's the golden rule. Treating others with love, respect, and kindness forms the foundation for maintaining healthy relationships and avoiding betrayal. Siguro kung si Ahithophel nakapag-isip, even though ito ang ginawa ni David sa pamilya ko, pero binigyan niya ako ng posisyon na hindi niya nga binigay sa iba, sa akin pa din, I don't think I can do that for my friend David. I don't think I will do that. Hindi ko kaya gawin yan. Yes, nakasala siya. At nakita man at alam man ng iba that David asked forgiveness from the Lord. Diba? He asked forgiveness. Nag-mourn nga siya eh. I don't think hindi to alam ni Ahithophel being very close to him. Love and respect. What else? Ano pang ikalawa? Honesty and integrity. Proverbs 11:3. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their doble cara, by their duplicity. Okay. Integrity is wholeness. Ang integrity, ang galing word na integers. Math teacher? Integers. Yan. Okay. Being honest and maintaining integrity in all dealings. Lahat na dealings natin, if, sabi ng Bible, if you say yeah, yeah. If you say nay, nay. Huwag mong ilagay sa gitna na iba ang sinabi mo, iba ang ginawa mo. No, avoid that. Avoid that. Avoid. It helps to build trust and prevent betrayal. Now, itong ikatatlo, itong nakita natin sa kay Ahithophel talaga na main factor. Forgiveness and reconciliation. Matthew 18:21-22. Everyone. Anong sinabi?
Tanong ni Peter. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Ang sabi ni Jesus, I tell you, not 7 times, but 77 times. Hindi naman talaga na 77. Okay, naka-1 ka na ha. Okay, naka-2 ka na. Naka-39 ka na. Naka-41 ka na. Hindi na ganun. As much as possible as you are enabled by the Lord, you provide forgiveness. Ilan na bang beses ang tao na nakagawa sa atin ng kasalanan na hindi mo na mapatawad? Naka-78 na ba siya? Nakasabi ka sa, ika-90 mo na to, sobra ka na. No? Sumubra ka na sa quota ko. Wala na. Meron ba? Hindi, pastor, kasi araw-araw na eh. O, ilang araw na. Okay. Practicing forgiveness and seeking reconciliation rather than harboring grudges or seeking revenge can prevent betrayal. Let's always think about the spirit of Ahithophel. Ayan, mga gawa niya. I think sa lahat ng mga factors that Ahithophel, the cause of Ahithophel's betrayal of David is dito po siya, na laglag. Number 4, communication and transparency. Ephesians 4:25, therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor. Hindi lang kapitbahay. Hindi ganyan. Brothers and sisters, for we are all members of one body. Kung anong bagay na hindi maintindihan, speak truthfully. With love. With love. Open and honest communication coupled with transparency fosters understanding at prevents misunderstandings that can lead to betrayal. Yan po siya. And then number 5, guard against temptation. Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Yun nga ang sabi natin kanina. Kung ma-detect mo sa puso mo na meron kang envy, may jealousy, may anger, may mga bagay na ma-feel mo sa isang kapatid mo, familia, or whatever, you guard your heart and pray to the Lord that, Lord, please kunin mo ito. Mabigat yan. Mabigat yan. Kakargahin mo yan araw-araw. And that person is renting free in your mind. Nagre-renta sa mind mo. Araw-araw, walang bayad. Siya na ang nakatira sa mind mo. Every time you open your eyes in the morning, that person comes in. At the end of the day, as you close your eyes, that person naman ang una-una naman ang umalis sa mind mo kasi natulog ka. They're renting free. Guard your heart. Being vigilant against temptations such as envy, greed, and selfishness can help prevent actions that may lead to betraying friends. Ladies and gentlemen, brothers and sisters in the Lord, kung minsan ang malaking factor na makapag-create sa atin ng greed, selfishness, at saka envy, be careful tayo sa social media. Kaya every time we scan, uy, look, grabe, nagpa-Taiwan. Uy, look, bago naman ang, karito niya, yung luggage. Taiwan talaga, no? Hala, sa Tahip o whatever, or Norway, o kung Sri Lanka, or kung saan pa dyan. Ang daming nasyon. Wow! Nagpa-Alaska. Nagpa-North Pole. O, ibang, minsan lang ka maka-North Pole. Guard your heart po sa mga bagay. No? I'm not saying you're not going to use it, but kaya lang, no? Laking tendency na pwedeng gawin advantage ng kalaban.
Guard against temptation. Kung hindi, mabiktima tayo. Then number 6. Ito po. Choose friends wisely. Proverbs 13:20. Walk with the wise and become wise. For a companion of fools suffers harm. Mga wise din ba mga friends natin? Ang sabi dito ng wise, those people who fear the Lord. Kung minsan makita mo lang ang tao, no, na kung ang friends niya ba kung ano. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. That's a very wise. I-observe mo lang. Surrounding oneself with trustworthy and virtuous friends can reduce the likelihood of betrayal. Ito po mga bagay nito dapat natin matutunan from Ahithophel. Why he became a betrayer sa kay David? Kasi may mga bagay na hindi niya na set aside. So slowly, here's a reminder. As we contemplate the words of Psalm 55, and let us consider ourselves how we can avoid being or becoming betrayers in our relationships. Let us always guard our hearts against selfishness, against envy, and the temptation to betray the trust of those closest to us. Itong isang reminder. Let us ask the Holy Spirit to enable us to cultivate qualities of honesty, integrity, and empathy. Okay? Seeking to build up rather than tear down. Alam ko, minsan sa atin, mahirap talaga mag-forgive ng ibang tao, especially masaktan ka. Ito din ang masabi ko, hindi ka capable magkuha ng mga sakit na yan na ikaw lang sa buhay mo. You need to ask the Holy Spirit. Siya ang tutulong. Yan ang ministry niya at yan ang ginagawa niya. May we communicate openly and resolve conflicts with grace, striving to understand and support one another in times of need. And above all, let us lean on God's guidance and strength, trusting in His unfailing love to help us navigate the complexities of human relationships with wisdom and compassion. So itong sa huli. As we reflect on the passage sa Psalm 55, ang prayer ko sa inyo is this: that you may find comfort and encouragement in knowing that even in the depths of betrayal and despair, God is a refuge and strength. Hindi mo makuha ang Panginoon sa picture between David and Ahithophel. You cannot discount him. In fact, if you are going to look at the narrative, it all points to God at the end. Nandyan ang Diyos. Kasi nandyan ang Diyos, ito, God hears our cries and understands our pain. Though friendships may falter and trust may be broken, ang Panginoon steady. And He is faithful. He is a rock and a redeemer. He offers hope and healing in the midst of betrayal. Now, I must imagine, how did David manage this? Si David wala Bible. Si David wala pastor. Si David wala deacon sa church that surrounded him and advised him. He only had God in his life. At he goes closer and closer sa Panginoon. So let us hold fast. Kung mangyari man sa atin itong mga bagay na nangyari kay David, let us hold fast because God promised that He will bring justice and deliverance in His perfect timing. Be at peace. God will work out sa mga nangyayari sa buhay natin.
we may find encouragement in knowing that we are never alone, for God is with us, guiding us through every trial and tribulation. Isang bagay na nakapagbigay ng peace sa kay David is knowing na ang Panginoon ko mag-guide talaga sa akin. Now, remember the verse? The steps of a good man are guided by the Lord. So, ito na po. Let the message of the Word of God today be our guide as we navigate life as followers and disciples of the Lord. I know na itong bagay na ito in the past, pero I do believe na malaki din ang tendency that we can still experience these things before the Lord Jesus Christ will come and to take us with Him. So, meron na tayong mga bagay at nabigay sa atin ng Panginoon how to deal with this. And God bless you. God bless everyone. Shall we pray? Our dear God, Heavenly Father, Lord, we thank you for giving us a time to take a look at David on what happened to him. And your word taught us how to behave like David, and also lessons from Ahithophel's betrayal. Salamat, Lord, for your word is relevant. Alam namin that we live in a world na hindi lahat ng mga tao nakakilala at may takot sa iyo. But even those, Lord, na nakakilala sa iyo has still a tendency, even us, kung itong mga bagay that we have discussed ay hindi namin ma-address at hindi namin makumit at hingian ng tulong na alisin mo ito sa amin. Lord, if there is something in our hearts, like an unforgiving attitude, like anger and bitterness that stays in our hearts there for quite some time, sana, Lord, tulungan mo kami through the Holy Spirit to take all these things from our hearts so that we can be at peace in thy sight, we can be at peace with our brothers and sisters in the Lord, and so that you can help us to prevent our lives to become a betrayer of someone. Salamat. And may this truth will be in our hearts every day as we continue to live for thee and for thy honor. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.